Mga kapuso, live na kuha po yan sa St. Peter's Square sa Vatican kung saan kasalukuyan nagaganap ang misa para kay Pope Francis. Matapos ang misa, dadalhin ng mga labi ng Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Kanina, pinalakpakan ang paglabas ng kabaong ni Pope Francis mula sa St. Peter's Basilica papunta sa St. Peter's Square. Nasa seremonya ang mahigit 200 kardinal, mahigit 700 obispo at higit sa 4,000 pari. Naroon din ang libu-libong nagluluksang deboto, pilgrims at world leaders. Sa misa, binanggit ang first reading sa wikang Ingles. Pinangunahan ang homily ni Italian Cardinal Giovanni Battistare. Binigyan din doon na sa kabila ng pinagdaraanan ni Pope Francis, itinuloy niya ang pagbabasbas noong Easter Sunday. Ipinakita rin daw ni Pope Francis ang pagiging mabuting pastol na minahal ng kanyang mga tupa. Isang Eucharistic prayer din ang isinagawa. Matapos ang misa sa St. Peter's Square, ipapasok muli ang kabaong sa St. Peter's Basilica at mula roon, idaraan sa ibang ruta ang kabaong. Ilalagak sa espesyal na sasakyan kung saan makikita ito ng mga deboto sa ruta ng prosesyon sa iba't ibang pangunahing kalsada sa Roma. Inaasahang aabutin ng kalahating oras ang prosesyon patungo sa Basilica ng St. Mary Major kung saan idaraos ang pribadong seremonya ng libing ni Pope Francis. Magandang hapon po. Nagpapatuloy sa ngayon ang funeral mass para kay Pope Francis sa Vatican City bago ihatid ang kanyang labi sa St. Mary Major kung saan siya ililibing. Libu-libong dumayo rito, pati world leaders at dignitaries mula sa mahigit 100 bansa. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Mula sa Vatican City, nakatutok si Vicky Morales. Kahapon ng umaga, oras dito sa Roma, dumating sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos para magbigay pugay. Sa Santo Papang, minsang nagpakita rin ng natatanging malasakit noong bumisita siya sa Tacloban matapos itong masalanta ng Bagyong Yolanda taong 2013. Naging emosyonal din siya nung ikinwento niya sa akin ang pagkikita nila ng Santo Papa noong Agosto 2023. Nangyari ito sa loob ng Casa Santa Marta na piniling tirahan ni Pope Francis. Me, when I met him, he's humble and kind, and I feel like you're blessed by God. What would you want to tell him now? You were in front of him. Thank you. Thank you. Nakapanayam ko rin si Caloocan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David na nagdadalamhati sa pagpanaw ng Santo Papa. Parang nawalan ulit ako ng ama. It was a very painful experience. Pero parang I didn't realize na magkakaroon ako ng ganyang klaseng bonding. That pag nawala siya, parang you're really surprised or shocked by the experience. Ganon. Bilang isang Cardinal Elector, makikibahagi si Cardinal David sa conclave o pagboto ng susunod na Santo Papa na ni sa hinagap daw ay hindi niya naisip na mangyayari sa kanya. Bukod kay Cardinal David, 2 pang Pilipino ang Cardinal Electors na lalahok sa conclave. Si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at si Luis Antonio Cardinal Tagle na ngayoy Pro-Prefect of the Section for the First Evangelization and New Particular Churches ng Dicastery for Evangelization. Tuwing nasa Roma ang mga Pilipinong opisyal ng simbahan, kasama sa mga destinasyon nila ang Pontificio Collegio Filipino. Nandito po tayo ngayon sa tinatawag na Pontificio Collegio Filipino. Itinayo ito noong 1961 pa para may tirahan ang mga Pilipinong pare na pinapadala rito mula Pilipinas for further studies. Dito rin po naninirahan yung mga kardinal pag may mga mahalagang event sa Vatican tulad na lang ng gagawing conclave. Sa tuwing may pagpanaw o magbibitiw na Santo Papa at pipili ng kanyang kapalit, talagang dinarayo ang Vatican. Ilang oras na nga bago ang libing ni Pope Francis, maraming deboto at pilgrim ang nag-camp out sa Vatican at sa Roma. It's a little bit of a sacrifice, but it's for a good thing. It doesn't happen every day to see this kind of events.
this pop was very human pop. So I love this pop. I was very happy when he's speaking. Her world it was very human. I came from France. During my travel, the Pope died and I decided to come to Rome. Dama rin ang diwa ng damayan at bayanihan sa mga tagpo ng pamimigay ng mga volunteer ng libreng bottled water. Ilang oras bago ang kanyang libing, pribado at sagrado ang isinagawang pagsasara ng kabaong ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Ang huling sulyap sa kanyang labi sa pagtutok ni Jonathan Andal. Madaling araw dito sa Pilipinas, gabi sa Vatican. Nasilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis mula sa kanyang bukas na kabaong. Di Sua Santità Papa Francesco, Pellegrino di Speranza. Sa harap ng Altar of the Confession, kung saan dati siyang nagmimisa kaharap ang mga deboto, idinaos ang pagsasara ng kanyang kabaong. Nanguna sa pribadong seremonya ang kamarlenggo na si Cardinal Kevin Farrell at si Archbishop Diego Ravelli, Master of Ceremonies ng mga Papal Liturgy. Bukod sa mga kardinal, naroon ang mga kaanak ni Pope Francis at mga pinuno ng Vatican. Unang binasa ang Rogito, isang official written declaration kung saan nakasulat ang ilang detalye ng naging buhay at mga ginawa ni Pope Francis. Pastore della Chiesa Francesco è passato da questo mondo al Padre. Alinsunod sa tradisyon, tinakpan ng puting tela ang mukha ng Santo Papa, saka binasbasan ng holy water ang katawan. May mga tila pabaon din kay Pope Francis na inilagay sa loob ng kabaong, isang bag na may mga barya at medalya mula sa 12 taong pamumuno ni Pope Francis at selyadong metal cylinder na sisidlan ng Rogito. Matapos yan, sinelyohan na ang kabaong. Ang unang patong na gawa sa metal, may tatak na krus, coat of arms o eskudo ng Santo Papa at plaque na tila lapida ng kanyang buhay at kamatayan at pagiging Santo Papa. Bago inilagay ang kahoy na takip, nagtapos ang seremonya sa pag-awit ng mga salmo at magdamagang prayer vigil. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. At sa puntong ito, makibalita tayo kay Vicky Morales na nakatutok sa funeral rites ni Pope Francis sa Vatican City. Vicky? Yes, Ivan! Vicky, samot-saring mga lahi yung nakikita nating dumalo sa funeral mass. Kumusta naman ba yung mga kababayan natin? Well represented ba mga Pilipino dyan sa mga nangyayari ngayon? Ay, sobrang well represented tayo dito. Alam mo, Ivan, di ba, pag nagsisimba tayo sa ibang bansa, ang laman talaga ng simbahan ay mga Pinoy, no? Saan ka man pumunta. Kaya, to be expected, talagang maraming Pinoy ang pumunta rito, no? Para makiisa dito sa final rites para kay Pope Francis. Marami tayong nakitang Pinoy kagabi na nga, no? Nung pauwi tayo mula sa Colegio Filipino na residence ng mga kardinal, may nakita pa kami mga mag-asawa, no? Na talagang nag-set up na ng kanilang mga higaan doon sa konkretong sahig. Kasi sabi nila, pagbukas nitong mga barikada ng 5 a.m., gusto nila unang-una silang makapasok para makakuha sila ng magandang pwesto rito. So, yan ang nakita natin kagabi, na iba't ibang lahi ang nagpamorningan rin dito para nga makakuha ng magandang pwesto, Ivan. Vicky, paki-describe nga sa amin, of course nakikita namin sa video, no? Pero I'm sure iba yung pakiramdam dyan. Paki-describe yung overall mood dyan. Of course, it's a funeral, grieving ang mga tao, pero ramdam din naman natin yung mga interviews mo kanina. There's so much love around and there's so much gratitude for this Pope. Very true, Ivan. You know, ang hindi ko talaga maisip is this is supposed to be a funeral but hindi mo maramdaman yung pagdadalamhati. There's more joy, there's more gratitude for such a wonderful Pope who was very well loved, no, by so many people. Kahit na yung mga hindi Katoliko, may mga nadatnan kami rito, no, na talagang minahal nila yung Santo Papa kahit na hindi sila Katoliko. At pag nandito nakikita ko, kasi nagpakalat sila ng mga LED screen, no, yung mga kaganapan dito. At yung mga tao nanonood lang sa mga LED screen dito, nagdarasal, hindi sila masyadong nag-uusap. Talagang mataimtim nilang sinusundan itong mga kaganapan dito at yung misa, no, na ginagawa ngayon, Ivan. In fact, Ivan,
yung mga kardinal na nga nandito, sabi sa akin noon, mga pinuno ng Colegio Filipino na siyang resident ng mga kardinal pag may mga ganitong event, no? Sabi nila, maaga pa raw, 4 a.m. pa raw, nagbe-breakfast na raw, kumakain na raw ng Pinoy breakfast itong mga kardinal natin. Dahil gusto nila maaga pa lang, makaalis na sila. Although yung mga kardinal, mas late umalis sa Colegio Filipino dahil meron naman silang mga reserved seats. Kaya hindi naman kailangan kaagahan umalis. Pero yung ibang mga pari na kasama nila, na hindi naman kardinal, maaga na umalis para makakuha naman ng magandang upuan dito. Ivan? Nabanggit mo, Vicky, yung mga kardinal, nandyan si Cardinal Tagle, Advincula, nakita natin sa report, na interview mo rin, Cardinal David. May mga iba pa pang leader ng, o Pilipinong leader ng simbahan na nakasalamuha mo riyan. Yes, Ivan, yung mga pari sa Colegio Filipino, sila yung mga pari na pinapadala sa Roma para for further studies, no? Lahat sila full force dito. Maaga sila nagmisa kanina. Bago umalis ng Colegio Filipino, sabay-sabay silang kumain ng breakfast. At yun ang ibinahagi sa atin ng pinuno ng Colegio Filipino na si Father Greg Gaston. Vicky, dako tayo sa mga world leaders na nandyan ngayon, yung mga dignitaries. Tanaw mo ba sila from where you stand? Nako, not at all, Ivan. Kung baga sa mga upuan, nasa ringside yung mga world leader. Kami nasa, hindi lang bleachers, kundi nasa likod pa ng bleachers. Pero very helpful naman itong mga LED screen na nakikita natin. At least nasusundan natin yung mga nangyayari sa loob ng Basilica at maging sa labas nito. No? Yung, malayo tayo, Ivan, sa pwesto nila. Hindi natin sila natatanaw. Pero sa tulong nitong mga LED screen na ito na pinakalat naman sa buong palibot ng St. Peter's Square, nasusundan naman natin yung mga nagaganap doon sa harap. So may impormasyon kaya tayo kung may nakasalamuha o nakausap na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa world leaders dyan na naririyan? Yes, alam mo, Ivan, si Philippine President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Araneta Marcos, no? Very cordial yung kanilang naging pag-uusap dito kay dating US President Joe Biden at First Lady Jill Biden. No? Nagtamayan sila at they look genuinely happy to see each other. Kung magugunitan natin, ilang beses na sila nagkaroon ng mga bilateral meeting, no? Nung nasa pwesto pa si US President Joe Biden. Nagkaroon sila ng, if I'm not mistaken, bilateral meeting noong 2023 at nagkaroon pa uli ng isa pang meeting noong 2024. So, I guess it was nice to see each other again. It seemed that way from the video that we were able to receive. At talagang mamaya makikita rin natin yung iba pang mga nakasalamuhan nila. Hopefully, we will get more materials. Pero meron ding mga focus tayo nakikita na nasa isang screen sila, no? Hindi kalayuan rin kay US President Donald Trump. Oo. Diba? Matapos itong funeral mass, Vicky, ano na bang nangyayari sa ngayon? May isang oras na rin, mahigit, o mahigit pa, 2 oras na yata, ano, yung nangyayaring funeral mass at iba pang seremonya. Ano na bang nangyayari ngayon and what's going to happen next? Ongoing pa rin yung mass. In fact, I was asking si Father Greg Gaston ng Colegio Filipino kung ano ba yung timeline, ano yung estimate ng procession, pagkatapos nito, di ba, ibabalik yung mga labi ni Pope Francis sa loob ng St. Peter's Basilica para sa isang ceremony. And then, pagkatapos niyan, doon na ilalakbay ang mga remains ni Pope Francis papuntang Santa Maria Maggiore, ang piniling resting place ni Pope Francis. At ang pace nito, hindi siya magiging yung regular pace ng mga sasakyan. Gagawing walking place para nga makasunod yung mga deboto na maglalakad lang kasi hindi naman talaga pwede magdala ng sasakyan dito. Wala ka talaga makita ng sasakyan sa mga palibot nitong mga ruta na dadaanan ni Pope Francis. Okay, maraming salamat sa mga live updates mo mula dyan sa Vatican. Yeah, go ahead. Yes, may I just add that nagtanong din tayo dito sa mga security dito. Bubuksan naman yung St. Peter's Basilica uli, no? Pagkatapos na mailipat si Pope Francis sa Santa Maria Maggiore. At sa Santa Maria Maggiore, bubuksan din nila yan eventually sa publiko, I think the next day. And maging sa media, no? So susubukan nating
makakuha ng shots doon din, Ivan, para we can share this with the devotees in the Philippines. Ivan. Ayan. Maraming salamat sa iyong live updates. Vicky Morales, live po yan mula mismo sa Vatican City. Kahit sa mismong balikatan kasama ang Amerika, tila hindi pa rin tinantanan ng China ang Pilipinas. Ang isa nating barko nilapitan at binantayan ng mga warship ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 8 ng umaga biglang lumitaw sa dagat ng Northern Luzon at sumalubong sa BRP Apollinario Mabini ang Jiangkai II class frigate ng China na may bow number 579. Umikot ito sa likuran ng barko ng Philippine Navy at tila nagmamasid ng malapitan. Sa laki ng barko ng China, nanliit ang barko ng Philippine Navy na tuloy lang ang paglalayag sa pagpapatuloy ng Division Tactic Exercises kasama ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Gabriela Silang ng PCG at US warships na USS Savannah at USS Comstock. Lumayo kalauna ng Chinese warship nang magsimulang magmaneuver ang littoral combat ship na USS Savannah para simulan ang line formation sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dalawang iba pang barko ng China na may bow number 500 at Dongjiao II 797 auxiliary surveillance ship ang dumating 8 hanggang 15 nautical miles mula sa formation ng mga magkakaalyadong bansa. Nagpalipad naman ng helicopter ang USS Comstock na lumapit sa mga barko ng China at nagsagawa ng aerial survey. Ilang beses na radio challenge ng BRP Ramon Alcaraz ang mga barko ng China na nag-radio challenge din pabalik. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. We will not have an effect doon sa execution ng mga event natin. We will focus on our objective, which is to enhance our interoperability and cooperation with other nations. Sa isang parte ng exercise, pinagitnaan ng US at Philippine warships ang BRP Gabriela Silang na tila abang ine-eskortan habang naglalayag. Siyam na iba't ibang ship formation ang ginawa ng mga barko ng US at Philippine Navy at maging ng Philippine Coast Guard dito sa karagatan ng North Luzon bilang bahagi ng tinatawag na Division Tactics ng 2025 Balikatan Exercises. Ginawa ito habang nagmamasid di kalayuan ang 3 warship ng Chinese Navy. Hindi naman nakaapekto sa ginawang exercise ang pagdating ng mga Chinese warship. Bukas, ipagpapatuloy ang pagsasanay ng mga kaalyadong bansa sa pag-refuel habang patuloy ang paglalayag ng mga barko. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nakasubaybay ang ilang Pinoy dito sa Pilipinas sa funeral ni Pope Francis. Dinayo rin ang sinakyan niyang Pope Mobile noong bumisita sa Pilipinas noong 2015. At nakatutok live si JP Soriano. JP? At Ivan, mga kapuso, para nga po dun sa ating mga kababayan na naisa na makiramay kay Pope Francis at walang pagkakataong pumunta ng Vatican, sila po ay nagpunta sa mga simbahan gaya po rito sa Quezon City kung saan meron pong live streaming at sa iba pang lugar sa Pilipinas, sa Metro Manila, kung saan meron pong koneksyon at memorabilia si Pope Francis, hinatiran din po ito ng dasal at panalangin para sa yumaong Santo Papa. Ilang mananampalataya ang nagsama-sama rito sa Sacred Heart Parish Shrine sa Quezon City para sabay-sabay na saksihan ang funeral rites para kay Pope Francis. Mga kabataan ang nanguna para sa pag-aalay ng awit at dasal para sa yumaong Santo Papa. Amazing, powerful, at merciful ang ating karanasan nang dumating siya sa ating bansa. Sa tapat naman ng The Apostolic Nunciature in the Philippines sa Maynila na siyang embahada ng Holy See, ang estadong namamahala rin sa simbahang Katolika na pinamumunuan ng Santo Papa, nag-alay ang ilan ng bulaklak at kandila para sa yumaong si Pope Francis bago ang funeral rites sa Santo Papa. Sa Makati, dinarayo sa Santuario de San Antonio ang nakadisplay roong Pope Mobile na sinakyan ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. Isa sa mga nagpunta rito si Edmund na saksi noon sa pagdating ni Pope Francis sa Villamor Air Base. Para kay Edmund, ang legacy ng yumaong Santo Papa. Love one another as I love you. Yun yung ipinakita ni Pope Francis na despite even if you are a Gentile,
you're a Jew or you're Roman Catholic, you can love one another. Si Dindin, nagpa-picture sa Pope Mobile. Tinignan din ang mismong inupuan ni Pope Francis. Noong 2015, isa si Dindin sa milyon-milyong sinagupa ang ulan. Masilayan lang si Pope Francis sa Quirino Grandstand, pero pinakatumatak daw sa kanya ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban sa gitna ng ulan, kaharap ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. I was so touched when he said that I am here. It's a little bit late, but I am here. Then I saw people in the TV really crying. Sumilip din ang mga asawang Joey at Doris sa Pope Mobile matapos magsimba sa santuaryo. Inalala nila ang Santo Papang binuksan di lang ang simbahan, kundi ang puso sa lahat ng tao, Katoliko man o hindi. Yung acceptance of all religion, even allowing non-Christian, at simplicity talaga na with all the scandal that was going on during his time, he represented a different pope. His simplicity and his apparent need to be close to the people, to feel exactly how people felt, how people live. Ang iba pang nais makiramay kay Pope Francis, idinaan sa sulat sa message wall ang panalangin at pasasalamat sa tinaguriang People's Pope at Lolo Kiko sa mga Pilipino. At Ivan, pansamantala munang inihinto ang public viewing o live viewing at dumalo na po sa isang misang iaalay din para kay Pope Francis ang mga narito ngayon sa simbahang ito. At yan munang latest, balik ko sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soriano. Ayaw, live na! Live na! Nanawag na ako sa barangay, nanawag na ako. Gusto kayo na kuryente. 7 taong gulang ang nakuryente sa bakod ng isang machine shop sa Jensan. Ang bakod kasi may live wire o kawad. Dead on arrival siya sa ospital. Inihinalang umakyat ang bata sa bakod para maglaro. Ayon sa may-ari ng shop, nilagyan niya lang ng live wire ang bakod bilang depensa sa mga magnanakaw, pero bawal ito ayon sa barangay. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Sasagutin naman ang may-ari ng shop ang gastusin sa pagpapalibing. Nangako rin siyang aalisin ang live wire. 16 na araw bagong eleksyon, tuloy sa kampanya sa iba't ibang lugar ang mga tumatakbo sa pagkasenador. Nakatutok si Darlene Kai. Ipinaglaban ni Congressman Rodante Marcoleta ang karapatan ng mga magsasaka. Safe at healthy workplaces ang panawagan ni Sonny Matula. Pangmatagalang kapayapaan ng isa sa mga ipinananawagan ni Lisa Basa, Jerome Adonis, Nars Aline Andamo, Ronel Arambulo, Representative Arlene Brosas, Teddy Casino, Representative Franz Castro, Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan at Danilo Ramos. Si Manny Pacquiao ipinangako ang libreng pabahay. Si Senator Bong Revilla ipinapanukalang ibaba ang qualifying age ng senior citizen. Si Senator Pio Cayetano tututukan ang kalusugan at edukasyon. Turismo ang prioridad ni Senator Lito Lapid. Isang advokasya ni Kiko Pangilinan ng pagpapalakas sa agrikultura sa Mindanao. Nag-motorcade sa Bukidnon at Iligan City si Attorney Raul Lambino. Si Senator Bam Aquino pabor na magka-extension campus ang state universities and colleges. Libreng gamot ang isa sa mga prioridad ni Mayor Abby Binay. Hanap buhay sa bawat pamilya ang layo ni Congressman Bonifacio Bosita. Dumalo si Luke Espiritu sa assembly ng senior citizen sa Quezon City. Si Senator Bongo tuloy raw sa pagsuporta sa mga programa at batas sa pabahay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. 2 batang na biktima ng dikya habang naliligo sa dagat sa Camarines Sur. Ayon sa ilang saksi, nagsisigaw raw na humingi ng tulong ang mga biktima ng kapitan sila ng dikya. Ang isa sa kanila, nawalan pa ng malay bago pa man sila may ahon. Dead on arrival siya sa ospital. Habang isang biktima, inilipat muna sa Bicol Medical Center. Nagsagawa na ng investigasyon ng mga pulis at sinabihan ng resort na magbabala sa mga turista kaugnay sa mga dikya sa lugar. Sa San Vicente, Palawan, may navidyohan na mistulang lumot sa dagat na gumagalaw at nag-iiba ng hugis. Ano kaya ito? Kuya Kim.
ano na. Sa pinakamahabang white sand beach sa Pilipinas, ang Long Beach sa San Vicente, Palawan. Puting-puti ang buhangin at napakalinaw ng tubig. Pero lalangoy ka pa ba kung may ganitong namataan sa tubig? Sa drone footage na kuha ni Eric, naispatan ang tila napakaitim na lumot sa ilalim ng tubig. Gumagalaw-galaw at nagbabago-bago pang hugis. Actually, ang purpose ng drone is to capture lang sana ng Long Beach namin. May nakita ako nagkukumpulan ng and then nagpo-form siya ng ibang image. Kaya napawaw din ako. Pero kung lalapitan, ang tila lumot na nag-iiba-ibang hugis. Kumpulang pala ng mga isda na kung tawagin sa San Vicente, tige. So, para siyang tamban, lagi kami nakakita ng ganun. May season lang talaga. Ang tawag sa formation na ito ng tige, bait ball, na ginagawa rin ng iba pang mga isda gaya ng sardinas. Pandepensa nila ito sa mga predators gaya ng pating at dolphin. Dito kasi sa case na to, dun sa malapit sa beach area, hindi so mababaw lang. So, hindi ball yung itsura niya, like medyo flat siya. Defense mechanism nga ito ng mga small schooling fish against predators. Kasi pag hiwa-hiwalay sila, mas madali silang mahuli at matarget. But pag mababaw yung area kung nasaan itong mga isda, pag tinry kasi natin sila i-approach, aakalain nila isa tayong predator. So mag-e-evade itong bait ball na to. So maganda lang panoorin itong bait ball kasi synchronized yung paglangoy ng mga isda. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, dalawang weather systems ang nagpapaulan ngayon sa bansa ayon sa Pag-asa. Intertropical Convergence Zone ang nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Mindanao. Easterlies ang nagpapaulan sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas sa ilang lugar sa Palawan, Quezon, Camarines Norte, Bicol at Marinduque. Light to intense rain sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating naman ng hapon. May tsansa rin ng ulan bukas sa Metro Manila. Literal na soaring to new heights si Asia's multimedia star Alden Richards na ang latest life update, ang pag-enroll sa isang flight school. Narito ang aking chika. Literally dreaming high si Alden Richards dahil itutuloy niya ang kanyang pangarap na maging piloto. Isang pangarap na 2012 pa lang, ikinukwento na ng Asia's multimedia star. And good morning mga kapuso, andito tayo ngayon sa Aerospace Museum ng Philippine Air Force para humingin ng mga awesome planes. Alam nyo guys, bata pa lang ako, dream ko na talagang maging pilot. Alam nyo guys, kung di ako artista pala, papalipad ako ng planes. Dahil sa twist of fate, hindi ko pa rin po inaalis yung dream ko to be a pilot. Andyan lang siya lagi, always here in my heart. Nagbago man ang landas ni Alden, nag-artista, sumikat, naging negosyante, at ang sinabi niya 12 years ago, one of these days, kapag nagkaroon ako ng chance, talagang kukuha ako ng flying lessons. Binalikan niya this 2025 ang kanyang pangarap. Tuloy-tuloy na raw ang pag-enroll niya sa isang aviation school. Nag-post pa siya ng picture na nasa flying school at habang nasa loob ng isang flight simulator. The Asia's multimedia star is definitely taking his dream to greater heights. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Ivan?